Ayan naman po ang ating mga green mula po sa Philippines, Army! Ng 1800, matapang na ipinagtanggol ng mga Meranao ang kanilang kalayaan at karapatang mamuhay sa kanilang lupang sinilangan mula sa panghihimasok ng impyerno ng Espanya. Sa ilalim ng pamumuno ni Amay Pakpak, tagumpay nilang nabuwag ang pagbugbog ng mga Espanyol sa lungsod ng Marawi, Agosto ng 1871. Buong giting nilang muling narap ang mas malaking puwersa ng Espanyol, Marso 1875 kung saan nasawi si Amay Pakpak at marami sa kanilang hanay. Ngunit naging mitsa ng tuluyang paglaya ng kapuluan ng Pilipinas ang mga labanang ito. Muli ang float ng labanan sa Marawi. Nandito na po ang float ng Inis P. Caldon. Ika-25 ng Marso 1898, Ilocos Sur. Ang Inis P. Caldon o Sigaw ng Caldon ay kinikilala bilang isa sa mga unang pag-aaklas ng ikalawang bahagi ng himagsikang Pilipino. Ika-25 ng Marso 1898 nang lubusin ng mga magigiting na Ilocano Katubenero ang sentro ng Caldon sa pamumuno ni Don Isabelo Abaya. Espanyol mula sa bayan at naitatag nila ang isang malayang republika. Bagamat muling nanumbalik ang mga Espanyol matapos ang 3 araw, ipinagpatuloy ng mga Ilocano ang pakikibaka para sa kalayaan mula sa mga kabundukan ng Cordillera. Muli ito po ang float ng Inis P. Caldon. Tunghayan
1898, ang Cavite naging sentro ang alapan ng malawakang labanan sa Cavite at Laguna nang muling sumikladong himagsikan noong 1898. Nagapi ng mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at iba pang general ang malaking puwersa ng mga Espanyol sa panggigipit sa pagdating ng dagdag balat tauhan. Bilang pagdiriwang ng tagumpay, iwinagayway ni General Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang himpilan sa Cavite Puerto. Ang watawat na ito ay muling ipinakita sa sambayan ng Pilipino nang iproklama niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kanyang tahanan sa Kawit noong ika-12 ng Hunyo 1898. Muli ang float ng labanan sa Alapan. Narito na po ang float ng baler, ang pagkubkob ng baler. Pinaligiran ng mga revolusyonaryo Pilipino ang mga sundalong Espanyol na nagtago sa simbahan ng baler mula unang araw ng Hulyo 1898 hanggang sa tuluyang sumuko ang mga ito noong ikalawa ng Hunyo 1899 sa kabila ng kasunduan sa Paris na naganap noong ika-10 ng Disyembre 1898. Kinilala naman ni Pangulong Aguinaldo ang giting ng mga sundalong Espanyol at ang kanilang panindigan sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagturing sa kanila bilang mga kaibigan matapos ang kanilang payapang pagsuko. Ang pagkilalang ito ay patuloy na pinagmumulan ng magandang pagkakaibigan ng bayang Pilipinas at kaharian ng Espanya hanggang sa kasalukuyan. Muli ang float ng ang pagkubkob ng baler. Sunod naman ang float ng Kongreso ng Malolos. Ang Kongreso ng Malolos at unang Republika ng Pilipinas, ika-15 ng Setyembre 1898 at ika-23 ng Enero 1899, Malolos, Bulacan, matapos ang proklamasyon ng kalayaan sa Kawit. Iminungkahi ni Apolinario Mabini kay Emilio Aguinaldo na magkaroon ng isang pamahalaang revolusyonaryo. Mahigit 100 delegado mula sa 43 probinsya ang bumuo sa Revolusyonaryong Kongreso sa Bulacan. Binuo nila ang Saligang Batas ng Republika ng 1899 na pinahayag noong ika-21 ng Enero 1899. Tuluyang pinasinayahan ang unang Republika ng Pilipinas noong ika-23 Enero 1899. Muli ang float ng Kongreso ng Malolos. Dismaya sa ipinangakong reforma sa biyak na bato, nagpasya ang mga may-ari ng lupa sa Visayas tulad ng mga Lacson, Araneta, Ramos at iba pa na suportahan ang Negros Katipunan para sa kalayaan.
Ika-5 ng Nobyembre nang kumilos ang mga revolusyonaryo. Gamit ang mga rifleng gawa sa nipa at kanyon mula sa Neroryong Sawali, napasuko nila ang mga Espanyol sa Silay at Bacolod. Nakamit nila ang kalayaan ng buong isla at binuo nila ang Republika ng Negros. Muli ang float ng 5 de Nobyembre. Narito na po ang float ng Sigaw ng Santa Barbara at ang Estado Federal de Visayas. Ika-17 ng Nobyembre 1898, nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryong Ilonggo sa bayan ng Santa Barbara upang ipahayag ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Martin Delgado, pinuno ng himagsikan sa Panay. Ang watawat na naging sagisag ng kanilang pakikibaka at matagumpay na naipustid mula Haro pa Santa Barbara ng kabataang revolusyonaryo na sina Patrocinio Gamboa ng Haro at opisyal ng Katipunan na si Honorio Solinap. Sa gilid ng mga revolusyonaryo, nagpasya ang mga Espanyol na tuluyang lisanin ang Panay noong Pasko ng 1898. Muli ito po ang float ng Sigaw ng Santa Barbara at ang Estado Federal de Visayas. Mula sa Borneo at ng mga katutubong ati sa isla ng Panay. Isa ito sa pinakamalalaking pista sa buong bansa na karaniwang ipinagdiriwang tuwing Enero.
Ginagamit ito noong mga unang panahon sa pag-anunsyo sa mga naninilahan sa malalayong nayon ng pagdating ng mga bisita o dayo, lalo na noong panahon ng revolusyon. Muli, ito po ang Tugtugan Festival ng Bayan ng Maasin, Iloilo. Muli ang Tugtugan Festival ng Bayan ng Maasin, Iloilo. Kulay green. Sa kanya yung kulay green sa kanya. Ay, lagi sa kanya. Ayan na! Ay, na yung mga girl. Face card yung face card. Bunga mong alaga, oh. Bungis.